kayo. Ang galing nung manggugupit at talagang minasahe pati ang ano no, likod. Kaya ang bayad na 70 pesos, keep the change na no. 100 binigyan natin. Mga ganong mga bagay no, talagang nakatuwa kasi ano yan eh, sugal yan eh. Para sa kanila na hihilotin likod mo tapos hindi naman nila alam na magbibigay ka, di ba? Maliban nila kung yung ginugupitan nila may extra pa ng 30, yung mga ganun 10 peso o 20. Pero minamasahe pa rin nila. So siguro, para sa akin din naman siguro, parang naging parte na rin yun ng servisyo nila, ng servisyo publiko. Like, gupit lang, tapos yan masas-masa sa likod. Kung hindi ko man sila bibigyan siguro, for example, ngayon, sabihin natin na hindi ko intentional na hindi magbigay ng extra 30 pesos. Ang aking yung aking gagawin, sa kanila ulit ako magpapagupit, tapos may bitbit ako na extra na pambayad. So, yun so, Mabini Public Market, meron doon. Kung ikay taga Boulevard lang, papagupit kami kasamang masahe doon, ang sarap. So, 30 pesos, no? Deserve. Okay na yun, hindi na yun lugi. Hindi na sila lugi siguro, I don't know. Basta para sa akin yung 30 pesos, masarap siyang ibigay, pa-keep the change. Mga pala, sumakay tayo ng jeep ngayon, papunta tayong Agdao Public Market, no? Hindi na muna ako uwi. Hindi muna ako dumiretso sa Botingas para maligo. May mga buhok-buhok pa tayo, no? First from gupit-gupit pa. So, na-miss natin itong mga gatong gala sa Davao, di ba? Mga itong vlog, yung sumasakay tayo ng jeep, front seat lagi, para makita yung nasa unahan. Pupunta tayo ng Agdao Public Market para ma-feature naman natin, no? May vlog natin. Kasi na-open siya nung tayo ay nasa galaan, nasa ibang lugar. Talagang nananadya tong Davao, no? Kung kailan talaga wala ako sa city, tsaka sila may mga pasabog na mga event. So, for example, nung binuksan yung yung Junction 1 ng Davao City Coastal Road sa may, yun nga, 7 kilometer. Wala din ako noon, nasa gala din ako noon, no? Patinding gala. Ngayon naman ang Agdao Public Market. So ako'y nasa Iloilo in Bacolod nung binuksan siya. Pero okay lang naman, no? Hindi pa naman tayo siguro panis. Hindi pa siya panis, hindi pa siya bahaw. Kumbaga mainit-init pa rin siya na topic. So hot issues pa rin siya, no? Pinag-uusapan pa rin. Trending topic pa rin siya online. So, ito na, makakapunta na tayo sa wakas. Pero siyempre, papakita ko na hindi ko naman na dapat na i-vlog ang punta doon sa Agdao na yun. Pero gusto ko lang makita nyo yung lugar. At gusto ko rin makita. Namiss ko rin talaga ito. Itong insane. You know? Yung sidewalk, no? So, sidewalk, malinis, siyempre walang kalat, walang obstruction, no? May mga nakaharang mangilan-milan pa rin, pero hindi man talaga ganun ka obstruction talaga siya, hindi ganun ka sagabal. Okay, ito for example, may mga nakapilang mga sasakyan, so, hindi talaga nila intention na yung parang pakapalan ng apok talaga na harangan yung sidewalk. So ngayon, kung ikay nanonood na ito, no, ayaw ko nang mag-mention kung ikaw ay taga Luzon, Visayas, in some part of Mindanao. So kumusta ang iyong sidewalk dyan? Passable ba siya sa mga pedestrian? Hindi ba intimidating na dumaan ng mga tao at may nakaharang ng mga motor o ano mga hindi dapat nakaharang, diba? Hey vlog, shout out to my guys, diba? Yeah, passable talaga siya. May sidewalk talaga siya dito sa Davao. Yun, for example nun, naharangan siya pero kalahati lang, pero still harang pa rin yun, no? Pero still may madadaanan, pero hoy, hindi pa rin yun siya considerable, no? Sidewalk, hindi dapat talaga apakan kahit isang poste lang ng iyong lamisa. Diba? Sidewalk. So if you're watching this vlog, alam ko, no, na alam nyo kung anong meron sa Iloilo, anong meron sa Davao na wala sa inyo. Na ibig sabihin, huwag kayong ma-offend mga people of that sa particular place, no? Kasi hindi naman kayo ang issue. So ang issue dyan is yung government ng ang inyong mga local official. So kami ng mga dayo lang, wala, hanggang po na lang naman kami, hanggang sa bigay lang kami ng remarks, ganun.
maganda yung lugar, mayaman, progressive, very interesting, and very promising HUC city. Oh. Isa sa may pinakamalaking contribution sa kabanliguan sa Pilipinas. No? Ganun lang yung mga remarks namin. No? Tapos, syempre, ganun lang. Pero, hindi lahat ng mga nagpupunta sa lugar ninyo ay kagaya ko na nagsasabi, I don't know kung tatawagin ba siya na blessings in disguise, yung mga taong kagaya ko na nag-iexist sa mundo na kung ano yung nakikita pinupuna. For example, dito sa Davao, pinupuna ko yung yun ang airport namin dito. Shout out nga pala kay sino nga ba yun? Ay, nako, hindi ko nakarigtaan. So, yung tungkol sa airport ha, kung natatanong ka, I don't know kung yung tanong mo is sarcasm or sarcastic or something, yun, son to rise yan. I mean, son to open. Ano yan ha? Great Wall Trading. So, ano yan? Kumbaga parang extension nila or sabihin natin parang annex or store number 2. So, ibig sabihin, yumaman talaga si si Great Wall Trading. O nga pala, meron pala akong kakilala na nagtatrabaho sa Great Wall Trading ang sabi niya doon sa post ha, na kasi parang nag-aaway siya ng kanyang jowa o kanyang kalipin or something, no? Tapos nagrarant nga siya na kahit pa ginawa siyang kabaw-kabaw daw yung treatment ng mga taga Great Wall Trading na mga superiors nila sa kanilang mga empleyado, ginaya niya daw. Oo, dahil nga daw para i-prove niya na worth it siya sa kanyang pagmamahal, di ba? Mga ganun. Anyway, so yun, balikan natin yung mga sidewalks. No, sidewalks, malinis. Cleanliness is next to godliness, ika nga, di ba? Tapos, passable talaga siya, madadaanan. Yung nataga namin sa Davao ngayon is yung jeep, no? Although, hindi naman to kasalanan ng mga taga Davao or ng mga driver ng mga multicab dito sa Davao, kasi ito siya talaga ay bakit ba naman nila kailangan tong i-renovate? Bakit nila ito kailangan pagandahin? Gayong, ito naman ay hindi na rin marirenew after, no? Like 1 year na nga lang renewal dito. Kasi nga, magiging na kami dito. Modernized bus. Para lang ako dyan, kuya. Dito lang ako, para ka lang. So, magiging na ang Davao City. Modernized ang mga sasakyan dito. High priority bus, you know? So, bulok-bulok, yung namin dito, mga jeep. Kasi, hindi kami mag-acquire ng modernized jeep na gaya ng mga nakikita ko ninyo sa mga vlog ko sa Iloilo, Bacolod, Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, Baguio, saan pa ba? CDO, Iligan, meron bang parang meron nga, Iligan, no? Cotabato, meron bang modernized sa Cotabato na jeep, no? Parang wala yata, wala nakikita. So hindi kung meron man, nakalimutan ko lang. So yun, bali hindi kami mag-acquire ng modernized jeep sa Davao kasi ang gagawin namin dito ay high priority bus system. Ibig sabihin na nun, maganda daw yung bus na yun. Although hindi ko alam talaga, no? Hindi ko pa napag-aralan o hindi ko nakita. Pero basta meron siyang sariling station. Para din siyang BRT ng Cebu. Pero hindi natin pwedeng gamitin ang example ang BRT ng Cebu kasi hindi pa rin siya materialized, no? So doon na lang tayo sa parang it's a carousel na may pagkagano, no? Na meron talaga siya sariling linya, meron siyang sariling station. Bawal siyang mag-pick up and mag-drop anywhere somewhere. Talagang doon na talaga sa kanyang allotted or designated area. Tapos ang naman ang train, parang gano'n din, no? Parang train din. Basta pero bus nga lang siya. Basta high-tech na, kaya pwede mo siyang i-monitor kung saan na banda yung iyong sasakyan na bus at kung saan na kayo banda. Basta meron siyang navigator, locator, ano matawag doon. Anyway, so yun lang mga gala. Na-miss ko lang Davao. I'm happy to be here again. Safe and sound. So far, okay naman din. Siyempre, bakit ba naman kumbaga safe and sound, no? Kahit pa sabi natin na ligtas, safe, one of the safest city ang Iloilo in Bacolod, in Baguio, in Manila. Still, happy ako kasi andito ako sa Davao na safe and sound, no? All in one piece. Kasi hindi nahulog yung eroplano, gano'n, no? Dahil sa sobrang lakas ng turbulence, talagang grabe ka pa ko noon, no? Nang nagka-flashback sa akin yung trauma ko sa eroplano na turbulence talagang pinatay ang engine for 3 seconds just to avoid lang mawala doon sa napakakapal siguro na ulap o hangin o iwan bakit gano'n ang pinatay. So sino makapag-explain dyan, let me know in the comment box, no? Bakit pinatay ng piloto ang makina, o pinatay o sadyang namatay, I don't know. For 2 to 3 seconds talaga ganun ka nakatakot, no? So yun lang, at tatabi na tayo dito. I miss Davao for 11 days, no?
So, namiss natin itong mga ganitong content sa Davao na magbablog sakay-sakay ng jeep. Taxi, jeep, bus, lakad-lakad sa mga kalye, iskinita, at kung saan-saan pa. So, maraming thank you no, sa mga nanonood. Maraming thank you sa mga walang sawang suporta. At doon naman sa nagsabi pala sa airport vlog ko kagabi na wag ko na turuan na magbigay, wag na ako magbigay ng mga false information or mga fake news or yung mga maling turo ba na kung saan-saan magtatawid-tawid yung mga tao. Hindi ko naman tinuro yun na yun talaga ang tama. Ang tinuro ko yun doon na sabi ko pwede na dyan tumawid kasi yun talaga ang na-observe ko. Multiple series of vlogs na ako ginawa doon sa may, sa may Santa Lucia Mall na yun, harap doon sa may airport. Lagi kong nakikita talaga mga tao na casual lang talaga na tumatawid doon. Ibig sabihin walang nararamdaman na mayroong ipinagbabawal. That's all for this video. Thank you so much and bye-bye.